But do you ever wonder kung ang Panginoon ay kumakausap pa ba sa atin sa panahong ito? And if so, paano? Well, if you want to know, stick around because in this week's episode, ang pag-uusapan natin, how does God speak to us today? That's coming up here on Pursuing the Savior. What is going on? My name is Archie and welcome to Pursuing the Savior. I'm a pastor and a writer, and I have a passion for helping people understand the Bible and find their way back to God. And that's what this channel is all about. If you're new to this channel, please consider subscribing and hit that little notification bell so you won't miss a thing. And if you're watching on Facebook, don't forget to like or follow our official Facebook page, Pursuing the Savior. Let's get started. Maraming pagkakataon sa salita ng Diyos ay mababasa natin na kinakausap ng Diyos audibly ang mga tao, katulad ni Moses, ni Joshua, at saka ni Elisha. But at the same time, makikita din naman natin na ang Panginoon ay nangungusap sa pamamagitan ng mga visions and dreams, katulad ng mga episodes na kinabibilangan ng mga magi ni Pedro at saka ni Pablo. Pero ang tanong, sa ganitong paraan pa rin ba nangungusap ang Diyos sa atin? Para bigyan ng sagot ang tanong na ito, ay magbibigay tayo ng 5 pamamaraan kung paano ang Diyos ay kinakausap pa rin ang mga tao. Number 1, through creation. Basahin natin yung Psalm chapter 19 verses 1 and 2. The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge. Pag iyo nga namang pinagmasdan ang kalawakan, ay mapapatanong ka, paano nangyayaring ang mga heavenly bodies na ito ay nailagay dito? Pag inisip din natin kung gaano kalawak ang kalawakan, ay mapapaisip tayo, hindi pwedeng mangyari ito sa pamamagitan ng tsansa lang. Kung hindi merong intelligent designer na lumikha at nagdisenyo ng lahat ng bagay na ito. Napaka-straightforward lang ng mensahe ni David sa psalm na ito. Ipinapakita niya na ang creation ay handprint ng Creator. Merong dakilang manlilikha na lumalang ng lahat ng bagay at sa pamamagitan ng kanyang mga nilalang ay makikita natin nakikipag-communicate ang Diyos sa atin. At kung titignan lang natin ang creation, ay makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos at ang lawak ng kanyang sakop. At dahil dito, we will conclude na karapat-dapat siyang sambahin at pasalamatan. Number 2, Christ. Basahin natin ang Hebrews chapter 1, verses 1 and 2. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. Pwede nating sabihin ang Book of Hebrews ay Book of Contrasts. Dahil makikita natin dito sa librong ito ang iba't ibang mga contrasts na ginagawa ng nagsulat para ipakita yung superiority ng Panginoong Hesukristo. Now, in this particular instance, ay ikino-compare niya yung revelation na ibinigay ng Diyos sa mga propeta ng Old Testament at saka yung revelation na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus sa New Testament. May mga pagkakataon nga na ang mga Old Testament prophets ay hindi naintindihan ang mga revelation na ibinigay sa kanila ng Panginoon at nakita nila na ito ay pauna lamang sa malaking pasabog na ibibigay ng Panginoon pagdating ni Hesukristo sa lupa. On the other hand, ang Panginoong Jesus ay ang final and full revelation of God. Lahat ng kapahayagang ipinakita sa Old Testament, kasama na ang mga seremonya, ang mga festivities, maging yung Old Testament moral law, ay nagpapakita ng isang malaking revelasyon na darating at dumating na nga 2,000 taon na ang nakalilipas. Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Sinabi nga ng Apostol Pablo na sa Panginoong Jesus, the whole fullness of God dwells bodily.
Ipinapakita lang niya dito na ang Panginoon ay God in the flesh. Ang apat na Gospels ng New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John, ay nagpapakita ng buhay, ministeryo, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Yung kanyang buhay na inilaan dito sa mundong ito ay nagpapakita sa atin kung ano nga ba ang Diyos, kung sino siya, ano ang kanyang kayang gawin at kung ano ang kanyang inaasahan doon sa mga taong gustong sumunod sa kanyang mga yapak. Therefore, ang dokumentasyon ng buhay at mga turo ng Panginoong Hesukristo ay isang paraan kung paano nangungusap pa rin ng Diyos sa atin ngayon. Number 3, Canon of Scripture. Basahin natin ang 2 Timothy chapter 3, verses 16 at 17. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Alam natin na ang 2 Timothy ay isa sa mga pastoral epistles, pero hindi ibig sabihin ito na ang sulat na ito ay for pastors' use only. Sa katotohanan, lahat ng mga prinsipyong ating makikita sa librong ito ay pwedeng i-apply ng kahit sinong mananampalataya. Kasama na dyan ang importansya ng salita ng Diyos sa buhay ng isang believer. According to the Apostle Paul, all Scripture, hindi lang yung Old Testament dahil kinote niya yung Luke as Scripture, ibig sabihin yung buong Biblia na ating binabasa ngayon ay nanggaling mismo sa hininga ng Diyos. At ito daw ay profitable. Ibig sabihin, it is very helpful sa buhay ng isang mananampalataya. At meron siyang ibinigay na 4 na klase ng benepisyo na nakukuha nating mga mananampalataya kapag ating binabasa at sinusunod ang salita ng Diyos. Una, for teaching. Sa Scripture, makikita natin ang katuruan ng Biblia sa lahat ng mga bagay na pinakamahalaga sa buhay. Kasama na dyan ang doktrina tungkol sa Diyos, tungkol sa tao, sa kasalanan, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan na ibinibigay ng Panginoong Hesukristo at maging sa mga huling araw. Pangalawa, for reproof. Ipinopoint out ng salita ng Diyos ang mga maling gawa natin. And at the same time, ipinapakita din nito kung paano natin i-refute ang mga kasinungalingan ng demonyo. Pangatlo, for correction. Hindi lang tayo tinuturuan at ipinapakita yung mga mali natin, pero ipinapakita din ng salita ng Diyos kung paano itatama yung mga mali nating gawa. For example, tinuturo ng salita ng Diyos na wag daw nating i-disrespect yung mga magulang natin kung hindi sila ay parangalan, sila ay i-honor. Ika-4, for training in righteousness. Ang Biblia makikita natin, hindi lang siya mga listahan ng do's and don'ts. Ang pinakamatinding demonstrasyon kung paano gagawin ang mga bagay na yon ay yung pagbaba ng Panginoong Hesukristo. Pag pinagmasdan natin ang buhay ng Panginoong Hesukristo ay makikita natin, ganito pala dapat mamuhay sa mundo. In other words, when the Bible speaks, God speaks. So, kung gusto natin na mangusap ang Panginoon sa atin, napakasimple lang na kailangan natin gawin. Magbukas tayo ng Biblia at simulan natin itong basahin. Number 4, church. God is sovereign. Kaya niyang gamitin ang sino man para bigyan tayo ng mensahe. Minsan ginagamit niya yung mga magulang natin, yung mga kaibigan, minsan ka-church, minsan yung ating pastor. Tingnan natin kung anong sinasabi ng Colossians 3:16. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God. Nung sinulat ng Apostol Pablo, ang liham na ito ay obviously wala pa silang kopya ng Bible na alam natin ngayon. So, the people had to let the word of Christ dwell in them richly. Ibig sabihin, kinailangan nilang maging attentive sa pakikinig ng salita ni Kristo and more importantly, sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ipinapakita din ng verse na ito na tayo mga mananampalataya ay accountable sa isa't isa. Yung mga tinawag para maging tagapagturo ay kailangan magturo ng buong katapatan at buong husay.
At yung mga nakikinig naman ay kailangan makinig ng mabuti at sundin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Lahat tayo ay may responsibilidad na ibahagi natin sa kapwa mananampalataya kung ano man yung itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Dahil intensyon ng Diyos na ang ating kaalaman ay maging karunungan. At nagiging karunungan lang ang kaalaman kapag ito ay nagiging kapaki-pakinabang. Kaya nga hindi dapat natin sinasarili yung mga bagay na ating natututunan. Therefore, ginagamit ng Panginoon ang ibang mga mananampalataya para tayo ay kausapin. Whether through a sermon, whether through a book, a song, o di naman kaya ay isang advice mula sa isang kaibigang Kristiyano, makikita natin na ang Panginoon ay pinahahalagahan pa rin niya yung pakikipag-ugnay sa atin. Number 5, circumstances. Nabanggit ko ba kanina na sovereign ang Panginoon? In His sovereignty, minsan ginagamit niya maging mga pagkakataon para tayo ay kausapin. Basahin natin yung Acts 17:26-27. And He made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place, that they should seek God and perhaps feel their way toward Him and find Him. Makikita natin sa passage na ito kung gaano ka-sovereign ng Panginoon. Siya ang nagtatakda kung saan tumitira ang mga lahi. Siya din ang nagsasabi kung gaano kahaba ang magiging buhay ng mga tao. Pero bukod dyan ay makikita natin that God also controls certain circumstances para mapangyari yung kanyang plano. Katulad na lamang ng maraming himalang kanyang ginawa sa Ehipto para iligtas ang bansang Israel. Gayon din naman kung paanong hinayaan niya na si Joseph ay makulong because eventually ay gagamitin siya ng Panginoon para iligtas ang lahi ni Jacob. At makikita din natin na si Paul and Silas ay nakulong dahil gusto ng Panginoon na maligtas yung pamilya ng jailer na taga Philippi. In the same way, minsan ginagamit din ng Panginoon ng mga sirkumstansya para tayo ay kausapin at ihayag yung kanyang kalooban. Yung ilan sa atin nakaranas ng delayed flight o delayed na biyahe para tayo ay mailigtas ng Panginoon sa tiyak na kapahamakan. Yung ilan naman sa atin, hinayaan ng Panginoon na tayo ay dapuan ng sakit dahil naging napaka-busy na natin at wala na tayong panahon para sa Kanya. At ang ilan sa atin nakaranas ng mga natural disasters para kunin ang ating atensyon. The bottom line, because God is sovereign, He remains in control. And whenever He wants to, He intervenes in our life to reach out to us. In conclusion, nag-i-enjoy ang Panginoon na kausapin ang kanyang mga anak at iba't ibang pamamaraan ang kanyang ginagamit para mangyari ang komunikasyong ito. Minsan, He uses creation through the life of Christ, through the canon of Scripture, through the church, and lastly, through circumstances. Ako po'y umaasa na kayo may natutunan sa ating video for this week. And if you want more videos like this one, don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our official Facebook page. And with that, my friend, I'll see you on the next one.